papadagos nato ang pagdiskutir, pagpaliwanag kay ining bagong development digdi sa tuyang pinagpipresentar na kaso na ining marital infidelity is already considered as psychological violence under the RA 9262 ritong Anti-Violence Against Women and Children. Ining lalaking ini dai siya na kontento sabihon ta aggrieved kang naging desisyon kang RTC digdi sa tuyang kaso nagpasiring siya sa Court of Appeals. Daradara niya as in pinag-cite niya ito mga katiwala itong sada duman sa naging desisyon kang RTC. Alagad sabi tangani dai man kumbinsido so CA. The CA found no merit in the petition. Ta sabi niya dai ngaya bako ako ang nag-abandonar kundi siya ta nagtrabaho siya sa abroad. Ikaduwa ako nga ni nga nag-ataman sa aki mi. Pero despite kay itong argumentong ito, the CA found no merit in the petition. In fact, baliktad lugod so naging disposition kay ning Court of Appeals. It held that contrary to the petitioner's allegation, the informasyon na tinao sa korte charge him not only with deprivation of financial support to the child, but also the act of abandoning her and her mother. So nag-abandonar sa ina asin sa aki nindata. In fact, susugduman sa facts na itinao sa tuya digdi sa kaso, itinao niya duman sa lola sa iyang ina so pangataman kan sa iyang aki. Na susog sa CA na iyan pwedeng i-considerar as having been subsumed ang siring kaining sitwasyon in the praise sa similar acts or omissions mentioned under Section 5, Paragraph I of the RA 9262. As in, dinagdag pa kang Court of Appeals that while the prosecution was not able to establish that petitioner denied them financial support, the prosecution was able to clearly show that petitioner abandoned them. Na ini sila laki inabandonar su agum niya asin sa iyang aki. And such abandonment caused them mental or emotional anguish. Dahil tasiring su naging disposisyon kang Court of Appeals na nakuaso sa iyang sala duman sa praise, particular praise na nalalaag digdi sa Section 5, Paragraph I, kaining 9262 of similar acts or omissions. So, pinag-deny sa iyang petisyon. Kaya dahil kayan, ang nasunod niyang lakdang, nag-file siya ki motion for reconsideration ining petitioner. And the same was denied by the Court of Appeals. Iyan ang rason kung ata po ta nakaabot sa Supreme Court ining kasong ini. Because the petitioner then brought his case to the High Court. Kaya sa Supreme Court, kasubago sa iyang naging disposisyon sa tuya man ining pinagtawan nindoon. So the Supreme Court held that there are several forms of abuse. The most visible form of which is physical violence. So tig-susuntok, tig-gugulpi, sa iyang agom. Yan ang physical violence. Tayo baga so istoryang nadangog ko kang nag-iilusyon pa sa nasabi sa iyang ilusyon, pakasalan mo sa nangaya ko, ang gabos na bula, ang gabos na aldaw, iyan na bulan, ilalaag ko. Patin ang mga bituon dyan, idudulot ko sa imo. Yung manang gadang nangyari,
pakalis daanin sarong bulan kan ikinasal na sarong aldaw sinuntok suago. Physical violence. Nag-irestrelya sa paghiling. Kaya totoo, bulan, aldaw, bituon, dinaraman ng God sa tubangan. But it was physical violence that was inflicted to his wife. The others, apisar kang physical violence, sabi kang Korte Suprema, are sexual violence, psychological violence, and economic abuse. So kaya, the court ruled that the prosecution in this case was able to satisfactorily establish petitioner's marital infidelity. Kaya warning ini sa satuya. So mga babaero, may mga iba pa na babae apisar kan sa indang agom. Ining pinag-aapod niya tong marital infidelity. Itong mga mahilig magsabi na may one and only are the following. So ining marital infidelity, kunyan sa bagong linuwas na jurisprudence o decision kang korte saro na ining pinagkonsiderar na psychological violence. So sa iyang pakidurog sa bako niyang agom na digdi pinahayag sa kasong ini, petitioner's cohabitation with CCC or with C. So other woman who even bore him a child and his abandonment of A. So sa iyang aki. So lalong-lalo na abandonment of A. So agom. Nalibong lugod kita taday tatig ngaranan. Si A, so sa iyang agom. Si X, ini so agom na lalaking nambabayi. Nagilty, sabi kang Supreme Court kay marital infidelity. Si B, so baby, so naging aki, na nagsuffer nin psychological trauma. Kaya sabi kang korte, the child's psychological trauma was evident when she wept in open court. Nag-testify ini, pinatestify ining aki upon being asked to narrate petitioner's infidelity. In particular, si Aki explained that she was deeply hurt. Nakulugan siya dahil sa iyang ama inabandonar sinda asin may iba ng pamilya. Her father had another family and loved another woman. Na imagine ko, makulog man ang God sa sarong Aki na mahiling mo sa imong ama na may iba ng padaba, bako na si mama mo, kundi may iba ng babayi. Kaya, sabi kang korte sa iyang pagdesisyon, highlighting that the child was only 9 years old when she took the witness stand in 2015. So, kaya, dahil kay ini po na kaso na nakaabot sa Supreme Court, pinagtawan niya nin hatol na guilty. Pinag-affirm kan Supreme Court, digdi itong naging hatol na konviksyon kan RTC asin kang Court of Appeals. So, kaya ngunyan, saro ining bagong development na sinaklawan o ipinaliwanag digdi under the Vowsy Law na ining marital infidelity saro na ining tigko-konsiderar na psychological violence against women and children. Kung gusto ta po, sininteresado kita na basahon man ining full text kay ining kaso, makukuha ta po ini sa GR number 250219. So, dyan tango na po tatapuson mga katiwala
sa tuyang pagdiskutir kay ining mga interesting topics nyato digdi sa tuyang programa. Kung igwa kamo nin mga kahaputan, igwa kamo nin mga suhestyon, day po kamo magduwa-duwa na ipadara ang siring na mga kahaputan digdi po sa tuyang istasyon, sa Radio Veritas 1008, lalong-lalo na kitang mga nagko-comment digdi asin nagsusubaybay po sa tuya digdi sa tuyang Facebook page. Thank you very much po sa indo. I hope padagos kitang makapaglingkod sa indo, makatabang sa indo anuman na informasyon na sa tuya pong pinagdidiskutir. Sa mga barkada ko na nagsusubaybay, nagaantabay digdi, mga kompanyero, kompanyera, si Attorney Blue, Attorney Edwin Romano, Attorney Blue Ranieses, sa kuyang barkadang si Ruel Azurin, asin sa kuyang mga classmates, na ako nagkaklase pa sa College of Law, asin itong mga nagpapadaraman sa tuya nin mga materyales na pwede niya itong maging reference, tanganing makasimbag kita kan mga nagkapirang kahapotan sa tuya. Thank you very much po sa indo. Kay Brother Rondi, nayaon sa tuyang lado technical. Thank you very much man sa imo. Asin sa mga nagaantabay sa tuya, sponsors kaining sa tuyang programa. Thank you very much. Ini po ang sa indong lingkod, si Father Attorney Neil Jose C. Aranas, minasaludar. Asin ang bendisyon man lugod nin Diyos, mapa sa tuya kabos.